So, ito malamang nabalita ito. Kasi basically, recently, yung sitting na US President is sinay niya na yung foreign aid bill nila. Naka-insert dun sa foreign aid bill na to, kailangan mag-divest ni ByteDance. Otherwise, meron na silang parang 9 months to find a buyer, basically. Or, mababahan sila sa US market. Balitaan niyo ba to? Anong take nyo dito? Matagal na rin to, di ba? Yung una is parang nag-pass lang ng bill. Yan na yung nangyari. Ngayon, na-sign na. Pinirmahan na yung bill. Parang no. So, kailangan i-ano mo na, parang i-divest yun na. Divest meaning is parang kailangan na maghanap ng US na company na bibili dun Investor, dun sa TikTok basically. Yeah. So hindi na pwedeng ByteDance sa may-ari. So ihiwalay nila yung owner. So, yun nga, explain ko lang ano yung mangyayari, no. Yung sa requirement ng bill is prohibited basically ang TikTok na mag-operate sa US, yung mga App Store or if merong other way, effectively ma-restrict yung mga downloads nila, pati mga app interaction. App interaction is meaning hindi lang download. Hindi mo na pwede ma-access yung mismong website, hindi mo na pwede mapanood yung mga video as long as na ByteDance operated pa rin siya. So, salamat nga pala sa mga bago naming followers, subscribers. Salamat kay Xboom, salamat kay RDK, salamat kay mga recent follower na sila Budo Jess. Salamat din kay Super Duper May Paganasyon. Ito yung last time. Kay Asher Place, kay Young Bloodcast, kay Prince Sec. And then sa mga nasa chat ulit, salamat kay RDK, kay Xboom, kay Sides, kay Tokay Licious, kay Reconnecting PH, sino ba? Torakat, kay Nier, kay Lampasupa, kay Mikairis din. Mikairis, yun. Pasensya na if may na-miss out ako. Thank you. Thank you, guys. Ito sa outro.